Singil sa kuryente ngayong Abril, tataas. Yellow alert, muling itataas sa Luzon, mamayang alas 2 ng hapon. Planong pagsuspinde sa Motorcycle Crime Prevention Act ikinatuwa ng motorcycle riders. 40 bloke ng hinihinalang cocaine natagpuan sa may bayan ng Burgos, Surigao del Norte. 3 miyembro ng Pimentero Criminal Gang arestado matapos mahulihan ng 3.5 million pesos na halaga ng shabu sa Maynila. 2 bagong pumping station sa Valenzuela City binuksan ng DPWH. Magandang tanghali, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin ang implementasyon ng double plate sa mga motorsiklo. Kasama rin sa pamiyandahan ng Pangulo ang halaga ng multang ipapataw sa mga lalabag sa bagong batas. Narito ang ulat ni Joan Nano. Kakausapin ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Richard Gordon kaugnay sa planong pag-amyenda sa ilang probisyon ng Motorcycle Crime Prevention Act sa kanyang talumpati noong Sabado sa 25th National Federation of the Motorcycle Clubs of the Philippines. Sinabi ng Pangulo na nais niya munang ipasuspinde sa Land Transportation Office ang implementasyon ng doble plaka. Ito'y dahil aniya sa panganib na maaaring idulot ng paglalagay ng plaka sa harapan ng motorsiklo. I will try to convince the LTO to maybe hang on to it. I-suspend ko lang muna. Kasi it is not good. It is dangerous to place another gadget. Lalo na may kanto. May kanto yung plate number. It could be a plastic or it could be an aluminum. But still, with an impact na gano'n, tutusok yan sa helmet mo. Delikado eh. Well, anything that is sharp there, hindi maganda. Sa halip na gawing doble ayon sa Pangulo, mas makabubuti kung lalakihan na lamang ng 1/4 size ang kasalukuyang sukat ng plaka sa likod ng motorsiklo upang mas madali itong mabasa. Kasama rin sa nais ipabago ni Pangulong Duterte ang halaga ng multang ipapataw sa mga lalabag sa bagong batas. Mula sa dating 50,000, ipinabababa ito sa 10 to 15,000 pesos. 50,000 is mas mahal pa sa motor ang ano na lang, sir, i-compromise siguro mga, ako, I'm willing 10 to 15,000. Okay na yan. Ayon pa sa Pangulo, pinirmahan lamang niya ang naturang batas, batay na rin sa rekomendasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. March 8 nang pirmahan ni Pangulong Duterte ang Motorcycle Crime Prevention Act kung saan inaatasan ng LTO na gumawa ng mas malaki at color-coded na mga plaka ng motorsiklo. Sa ngayon ay binabalangkas na ng LTO ang implementing rules and regulations ng bagong batas, subalit posibleng mabago pa ito, batay na rin sa rekomendasyon ng Pangulo. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinuri ng mga motorcycle rider ang hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil pansamantala ang implementasyon ng Motorcycle Crime Prevention Act. Ayon kay Motorcycle Federation of the Philippines President Atoy Cruz, natutuwa sila dahil naiintindihan ng Pangulo ang kanilang mga hinaing. Partikular na dito ang paglalagay ng malaking plaka. Gayunman, nilinaw ni Cruz na nais lamang nilang paamyandahan ng ilang nilalaman nito at hindi tuluyang i-abolish o hindi ipatupad. Samantala, umapila naman si Senator Richard Gordon na bigyan muna ng pagkakataong may patupad ang Motorcycle Crime Prevention Act bago tutulan. Sa isang panayam, sinabi nito na mas maganda kung susubukan muna at kung mapapatunayang hindi maganda ay saka na lamang ayusin. Tiniyak naman ni Senator Gordon na handa niyang ipaliwanag sa Pangulo ang batas, ngunit makikinig din siya sa anumang sasabihin nito. Iginit rin ng mambabatas na sa kabuuan ay ang taong bayan din naman na makikinabang dito dahil ang tunay na layunin ng batas ay matigil ang mga krimen na gawa ng riding and tandem. Hihintayin muna ng Land Transportation Office ang magiging desisyon ng Kongreso hinggil sa mga probisyon na kinakailangan maamyandahan kaugnay sa pagpapatupad ng doble plaka sa mga motorsiklo.
Kasunod ito ng naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nais nito na suspendihin ang implementasyon ng doble plaka. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Joan. Yes, magandang umaga sa iyo, Ella. Handa ang Land Transportation Office na sundin kung anuman ang mga pagbabago na kailangang gawin ukol nga dito sa implementasyon ng Motorcycle Crime Prevention Act kung saan magiging doble at lalakihan ang plaka ng mga motorsiklo. Ito ang tugon ng LTO sa planong pagsuspinde ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng doble plaka sa motorsiklo. Ayon nga kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, nasa kapangyarihan ng Kongreso ang pag-amyenda sa mga probisyon ng batas, kaya't kinakailangan na hintayin muna nila ito bago maisapinal ang bagong disenyo ng plaka. Pero ayon kay Galvante, uumpisahan na nilang kausapin yung nanalong bidder para sa paggawa ng plaka, gayon din ang gagawing sistema sa pagpaparehistro ng mga rider na kukuha at magpapapalit ng mga bagong plaka. Ito yung upang hindi naman magipit sa panahon ng LTO at maihabol pa rin nila sa June 30 ang implementasyon ng bagong batas sa motorsiklo. Nilinaw rin ng LTO na ang Kongreso lamang ang tanging may kapangyarihan na ibaba sa 10,000 to 15,000 ng multa sa mga lalabag sa nasabing batas. Sa ngayon, Ella, ay hihintayin pa ng LTO na muli silang ipatawag ng Pangulo at ng mga mambabatas kaugnay nga dito sa planong pagsuspinde sa implementasyon ng doble plaka. Ella? Maraming salamat, Joan Nano, live mula sa Quezon City. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, natapos na ng Department of Energy ang pagbusisi o pag-aaral sa presyuhan ng langis na mag-aatas sa mga oil company na ihayag kung paano pinipresyohan ang produktong petrolyo. Narito ang ulat ni Mon Hokson. Matapos ang maliit na rollback noong nakaraang linggo, magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa mga industry player, magkakaroon ng 15 hanggang 25 centavos per liter na dagdag presyo sa gasoline, 10 to 20 centavos per liter sa diesel at 10 to 15 centavos naman sa kerosene. Ang oil price hike ay bunsod sa paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa world market. Samantala, natapos na ng Department of Energy ang circular sa unbundling of fuel prices. Ito ang mag-uutos sa mga oil company na ihayag kung paano nila pinepresyohan ang produktong petrolyo. Noon, ang nakakarating lamang sa DOE ay ang mismong presyo na ipatutupad para sa partikular na linggo. Pero ngayon, linggo-linggo nang magsusumite ng datos sa mga oil company sa DOE, kabilang na ang iba't ibang datos. Kabilang sa datos na isusumite ng mga oil company ay ang presyuhan sa world market, presyo sa refining, retailing costs, taxes and duties at profit margin. Bukod dito, magsasagawa na rin ng taunang pagsusuri ang DOE sa naging takbo ng presyo ng petrolyo sa buong taon. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng transparency at maiiwasan ang umano'y pagsasamantala ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng petrolyo. Nakikita na po natin na mismo yung base price ay mayroon ng kasamang review ngayon ng government. Hindi lang yung adjustment na weekly na ginawa natin. So, this will resolve yung mga comments before that price has not changed. Yung base price hindi nagbago mula nung madirect way back nung 1998. Suportado naman ng isang consumer group ang unbundling circular, pero sinabi nito na masyado nang matagal bago naisapinal ang circular, kung kaya't walang basihan ng mga tao kung reasonable ang ipinapatupad na presyo ng langis. Sa ngayon ay chinecheck na lamang ng legal team ng DOE ang draft circular at patapos nito ay pipirmahan na ito ni DOE Secretary Alfonso Cusi. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Taguig City. Marami pang aalisin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto dahilan sa katiwalian. Samantala, ipinagtanggol naman ng punong ehekutibo ang kanyang pamilya matapos ang ulat na kumukwestiyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Narito ang report ni Rosalie Coz.
Sa red tape sa gobyerno nag-uugat ang katiwalian at korupsyon. Dahil sa dami ng hakbang at mahigpit na alituntuning kailangang pagdaanan, pinababagal nito ang proseso tulad sa pag-aapruba ng mga negosyo. Napipilitan tuloy magbayad ang mga aplikante para mapabilis ang proseso. Ito ang isa sa mga dahilang ikinagagalit ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaya aniya, pagbalik niya sa Malacanang, mas marami pa siyang tatanggalin sa pwesto. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa Iloilo City, Sabado ng gabi. Every table yan, kung magdaan, corruption talaga. Kaya ako, pagbalik ko maybe tomorrow, I'll be firing a lot of people. Simply for corruption. Kaya yung authority to convert is given to a certain person, tapos pabalik-balikin mo yung tao for 2 years. To me, that is corruption. Nothing else. Ang meaning niyan is you want money, so he has to go back and forth. Muli niya ring hinikayat ang publiko maging ang mga foreign investor na isumbong ang mga tiwaling kawani at opisyal ng pamahalaan. Any Filipino or foreigner doing business there, or even a tourist, if it involves corruption, let me know. Go to Malacanang at any time. Ang sabihin mo lang sa gwardiya, I have to report to the mayor, mayor kasi tawag ko, to the mayor that I was a victim of corruption. And I will entertain you. And I will solve it for you. Tawagin ko ginambapasan at magharap kayo. That's my style. Marami ko ng beses ginawa lang. Hindi ko lang sinasabi kasi binugbog talaga. Ayan ang problema kasi... Samantala, ipinagtanggol naman ni Pangulong Duterte ang pamilya matapos lumabas ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na kumukwestiyon sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Lumobo ayon sa report ang kanyang SALN maging ang sa kanyang 3 anak. Sa naturang ulat, hindi rin umano nakarehistro ang law firms ng ilang miyembro ng pamilya at hindi rin nakadeklara sa SALN ang shares ng mga ito sa ilang kumpanya. Subalit ayon sa punong ehekutibo, wala namang masama sa kanilang ginagawang pagninegosyo labas sa gobyerno, basta't hindi ito iligal. Wag na kami kasi kami, what we earned outside is none of your business actually. Yung na may mga negosyo kami, may mga law office kami. What a you know, you have to have a law office because there is an election every 3 years. And it's so short. Kung matalo ka ngayong eleksyon na ito, where would you go? Kaya talagang mayroon kami at yung mag-advertise kami sa pangalan namin, well, there's nothing wrong as long as you do not practice and you do not help people get something from government that is illegal. Yan ang tingnan nila. Hindi yung mga law office namin and what happened to our business partnership. It's not your business. It's my worry. And as long as it is not the people's money, I don't give a wala ako. Ako sinisiguro ko yan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Tataas ngayong buwan ang singil sa kuryente. Samantala, yellow alert muling itataas sa Luzon mamayang 2:00 ng hapon. Mula sa Pasig City, nasa telepono si Mon Hocson para sa detalye ng balita. Yes, Mon. Yes, for centavos ang itataas sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Abril. Aling sa Meralco, ang dagdag singil ay dulot ng pagmahal ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM, pagbili ng piso kontra dolyet at pagtaas ng generation charge. Ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan, mayroong dagdag na 12 pesos. Habang yung 500 kilowatt, mayroon namang 31 pesos dagdag. Ang payo ng Meralco, magtipid pa rin kahit kakaunti lang ang dagdag singil. Samantala mamayang 2:00, itataas ang yellow alert dahil sa maliit na reserba o manipis na reserba ng kuryente sa buong Luzon. Nakahanda naman ang interruptible load program ni Meralco sakaling
reserbang kuryente sa Luzon. Yan ang latest, balik sa floor. Maraming salamat sa Mon Hokson, nagulat mula sa Pasig City. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways ang 2 bagong pumping station sa Valenzuela City na inaasahang makatutulong upang maresolba ang problema sa pagbaha sa naturang syudad. Narito ang report ni Joan Nano. Isa ang lungsod ng Valenzuela sa Metro Manila sa mga lugar na kadalasang lubog sa baha tuwing panahon ng tag-ulan. Dahil dito, 2 bagong pumping stations ang binuksan noong Sabado ng Department of Public Works and Highways na inaasahang makatutulong upang maresolba ang problema ng pagbaha sa lugar. Pinasinayaan ng DPWH ang Wawang Pulo at Kuloong pumping stations na itinayo sa may kahabaan ng May Kawayan River. Tampok sa bagong pumping stations ang trash rakes na siyang sasala sa mga basura upang hindi ito tumuloy sa ilog. The main objective of this project is to mitigate the effects of flood damages within the city. Flood control structures will help ease the yearly effect of high tides simultaneously with the heavy rain causing Wawang Pulo and Kuloong rivers to overflow. Bukod sa trash rakes, mayroon rin itong 6 na propeller pumps, generator sets, floodgates, conveyors, stop lugs, gantry cranes at malaking diesel storage tank. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng higit 1 bilyong piso at kabilang sa mga priority projects ng Valenzuela, Obando at May Kawayan Drainage System. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Na-recover ng Surigao del Norte Provincial Police Office ang 40 bloke ng hinihinalang cocaine na napadpad sa baybayin ng Burgos, Surigao del Norte kahapon. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. 40 bloke ng pinaghihinalaang cocaine ang na-recover kahapon ng hapon sa dalampasigan ng Burgos, Surigao del Norte. Ayon kay Police Captain Carter Yamba, Chief of Police ng Burgos Municipal Police Station, ang lumulutang na cocaine ay natagpuan ng mga mangingisda sa baybayin ng naturang munisipyo bandang 4:30 ng hapon kahapon. Base sa ocular inspection ng mga responding police ng Burgos Municipal Police Station, ang 40 bloke na na-recover ay may katulad ng mga marka sa unang mga bloke na na-recover naman sa Barangay Pacifico, San Isidro, Surigao del Norte na nakabalot sa fishnet at may Bugatti sign. Ang cocaine ay kasalukuyang nasa pag-iingat ng Burgos Municipal Police Station at itaturn over sa Provincial Crime Laboratory Office para sa analysis. Una nang sinabi ni Chief PNP Oscar Albayalde na ang mga natatagpo ang cocaine sa eastern seaboard ng bansa ay maaaring bahagi ng 500 kilong shipment na itinapon sa Pacific Ocean malapit sa Solomon Islands noong nakaraang Setyembre at inanod naman patungong Pilipinas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan mula sa Camp Crame. Naaresto ang 3 lalaki sa buy-bust operation ng Manila Police District sa isang apartment sa Simon Street, Sampaloc, Maynila kagabi. Kinilala ang mga suspect na sina Porfirio Pimentera, Joseph De La Cruz, E. De Guzman at Orlando Naginlin. Miyembro ang mga suspect ng Pimentera Criminal Gang, isang grupo ng drug traffickers na nag-ooperate sa lungsod ng Maynila at Quezon City. Nasabat sa mga suspect ang may kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Ang mga drug paraphernalia, isang kalibre 22 na revolver at isang handheld radio. Maharap ang mga suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iba pang kasamahan ng nasabing grupo ay kasalukuyang pinaghahanap pa ng pulisya. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Northern Thailand has recorded extremely high levels of air pollution in the past few weeks, making it one of the most polluted places in the world, with levels of fine particulate matter equivalent to smoking 40 cigarettes a day. Kath de Moraes report. Flying into Chiang Rai, the cloud cover now melts seamlessly into the smog that blankets the whole of northern Thailand. Further west, visibility is so poor that Mae Hong Son Airport was forced to close temporarily, and 40 flights have been grounded since late February.
Thailand's prime minister has mobilized civilian and military resources and was quick to act to bring the problem under control. However, despite his best efforts and determination, it is not enough. This is not the first time Thailand has struggled tackling high levels of air pollution. Earlier this year, the country's capital city of Bangkok was also hit with high levels of air pollution. The main cause of the problem is the regular fires in the thick jungles and forests in the hills and mountains along Thailand's border, where slash and burn farming techniques are still common. In some remote areas, fires could smolder unchecked for days after long dry spells. In big cities, water sprays have been deployed to try and clean the air, but record levels of fine particulate pollution are being recorded, suggesting that it is having little impact. In Chiang Rai's Central Market, many residents are trying to protect themselves with face masks when they shop. But this is an important time, with the annual Songkran holiday approaching, when many Thais flee the sweltering plains for a more temperate climate in the north. Tourism is also a mainstay of the local economy, with visitors from China especially flocking in the millions to a region famed for its natural beauty and wilderness. Now, instead of cool breezes, toxic smog awaits and many are choosing to stay away. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Commemorations have begun in Rwanda to mark the 25th anniversary of the genocide that killed about a tenth of the population. Clarence Shaughnessy reports. Rwandan President Paul Kagame and a number of visiting dignitaries attended the memorial ceremony on Sunday to commemorate the lives of 800,000 Tutsi and moderate Hutus murdered during the Rwandan genocide, a 3-month killing spree that began 25 years ago. Kagame was joined by his wife and son, as well as several dignitaries, including European Commissioner President Jean-Claude Juncker and Belgian Prime Minister Charles Michel. Following a wreath-laying ceremony, Kagame was among those who lit the commemorative torch at the Gizozi Memorial Site on the northern outskirts of Kigali, where more than 250,000 of the dead are buried. In the afternoon, officials will join around 2,000 people in a walk to remember from the parliament to the National Soccer Stadium, where candles will be lit in a night vigil. The 100 days of slaughter, with as many as 10,000 people killed daily, began on April 6, 1994, after President Juvenal Habyarimana and his counterpart, Serpent Taryamira, both Hutus, were killed when their plane was shot down over the Rwandan capital. The attackers have never been identified. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue. Scientists are expected to unveil the first ever photograph of a black hole this week. Leia Panganiban reports. After years of global efforts, the first ever images of human beings' own galaxy's central black hole are expected to be released next Wednesday in Shanghai, according to scientists from the Chinese Academy of Sciences. The expected images are products of the Event Horizon Telescope, EHT, a project of global effort to construct an Earth-sized virtual telescope array able to actually photograph nearby supermassive black holes. It had its first full run in April 2017, collected data of black holes with 8 telescopes around the globe, including one in the South Pole. The EHT images, which will be released at press conferences simultaneously at 6 locations around the world, will be the first real bird's eye view, which helps understand how the black hole can profoundly impact the largest structures in the universe. Predicted almost a century ago by Einstein's theory of general relativity, black holes not only exist, but actually power some of the most extreme phenomena in the universe. According to scientists, the EHT has collected image data of 2 supermassive black holes with the largest apparent event horizons, Sagittarius A at the center of the Milky Way and M87 in the center of the Virgo A galaxy. The EHT project includes theoretical and simulation studies that are framing questions rooted at the black hole boundary that may soon be answered through observations. Leia Panganiban, UNTV News and Rescue. Sometimes love takes time, but the Berlin Zoo is hoping that this is the year for panda romance. Nomer Peñaranda has the story. Spring fever was in full swing at Berlin Zoo on Friday, April 5th,
as officials confirm new vocal sounds and higher estrogen levels indicate 5-year-old panda Meng Meng is in heat. Meng Meng arrived in Berlin in 2017 at the same time as the 8-year-old male panda Zhao Jing, but the pair have always been kept in separate neighboring enclosures. She's just beginning to make different vocalization that she normally does. You've heard before that they usually communicate a bit like goats with each other, and then she starts, and just her at the start, to squeal a bit like a piglet. Female pandas are only fertile every 2 to 3 years, and for just 72 hours, so officials had to act fast. After being introduced first through glass enclosures on Friday, Meng Meng and Zhao Jing had their first real date. Looks like this year there is actually going to be a bear year for Berlin. Not only that we have a wonderful little polar bear baby over in the Tier Park, but here are the 2 black and white bears, the great pandas, who are now in the mood to go forward with procreating. Zookeeper Norbert Zamel described it as a nice situation, although Zhao Jing did get into some trouble for acting a little too fresh. Headstrong, Meng Meng is known for the habit of walking backwards, a rebellious response to things she doesn't like, zookeepers have previously said. The black and white bears, loaned to Germany from China, are a show of panda diplomacy. China only allows the furry ambassadors to be hosted in countries where it has strong relations. Nomar Peñaranda, UNTV News and Rescue. Nilinaw ng Bureau of Immigration na wala pang warrant of arrest at hold departure order na inisyu laban sa businessman na si Jean Gaza na nakaalis na ng bansa. Mula sa Quezon City, nasa telepono si May Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, May! Itinanggi ng Bureau of Immigration o BI ang ilang detalye ng umano'y pagkakalusot sa immigration officers at airport personnel ng nag-viral na negosyanteng si Sian Gaza. May 3 warrant of arrest ang negosyante at nasentensyahan ng 5 taong pagkakakulong sa pagkakasangkot nito sa investment scam at paglabag sa anti-bouncing checks law Setyembre noong nakaraang taon. Sa serye kasi ng Facebook post ni Gaza, ikinuwento nito kung paano siya nag-book ng 3 flight papaalis ng bansa, lumusot sa immigration officers, nagpa-last minute call sa kanyang flight papuntang Hong Kong at tuluyang umalis ng Pilipinas. Ayon sa BI, mabusisi ang kanilang immigration officers kaya't hindi posible itong kinuwento ni Gaza sa kanyang post at hindi makakalagpas ang sino man sakaling may derogatory record ang magbabalak umalis ng Pilipinas. Gaya ng nasabi nito sa kanyang mga nakaraang pahayag ay wala umanong katotohanan ng mga kwento ni Gaza. At ang pagbubuk ng maraming flight ay hindi rin umano makakatulong para maiwasan ang mga otoridad. Paraan lamang umano ito ng negosyante para magpasikat at manatiling relevant kaya't itinuturing ng ahensya na high security risk ang negosyante. Taong 2017, nang naging viral si Gaza, nangyayain ito ang aktres na si Erich Gonzalez na magkape na isinapubliko nito sa isang billboard sa Maynila. Sa kabila ng kinakaharap itong mga investment scam ay naiulat na ini-stock nito ang dancer-actress na si Ella Cruz at kamakailan lamang napabalita ring niyaya nitong lumabas ang isa pang aktres na si Myrtle Sarosa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, May Bermudez, nagulat mula sa Quezon City. Patuloy na dumarami ang humahanga sa paraan ng pangangaral ni Brother Eli. Mula sa iba't ibang estado ng pamumuhay at kalagayan sa lipunan, iisa ang kanilang sinasabi. Narito ang report ni John Soriao. 55 taon na si Brother Eli Soriano sa serbisyo sa Members Church of God International o MCGI. Sa edad na 72 ay walang tigil si Brother Eli sa pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Wala man siya sa ating bayan, ay dumarami ang nagpapatotoo na sila'y natututo, hindi lamang sa salita, kundi sa kanyang mabubuting gawa. Taong 2016 nang magsimulang makinig sa programa ni Brother Eli Soriano, si retired Police Major General Roel Obusan. Siya ay dating hepe ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Ayon sa kanya, napukaw ang kaniyang atensyon
sa estilo ng pagtuturo ni Brother Eli. Nagbigay daan ito upang unti-unting mabago ang kanyang pananaw sa salita ng buhay. Nung nakikinig bago matulog, naging habit ko na makinig sa kanya. Naging pampatulog ko si Brother Eli nung una. Until, siyempre, abang na-appreciate mo kung anong sinasabi niya. And then, pag magbasa ka din sa verses sa Biblia, nandun yung sinasabi. Kaya na-arouse yung aking intellect to listen some more. Naging makatotohanan yung pagpatanaw ko sa Biblia, hindi na naging mechanical na parang sa simbahan, naluluhod ka, whatever. Merong program, may platform yung bawat mass, may time limit. Pero pagka yung kay Brother Eli, you really have to go with the Bible. All of these are in the Bible. Si Brother Eli, the way he preaches, talagang brutally frank. Wala yung talagang diretso. Pero ina-admire ko naman yung pagiging diretso niya. Direct to the Bible, strong yung pagsabi, stress talaga. Ask me any question! May iba sa mga ibang pastor na malumanay, parang mabagal magsalita, na parang inuunti-unti ka. Doon kasalungat si Brother Eli sa style ng pagtuturo. Pero how it is effective, kung talagang ma-appreciate mo, mapapakinggan mo, effective yung kanya dahil meron kayong foundation na pinagkukunan. What I mean sa foundation, nandun talaga sa verses ng Biblia. Hindi rin kakaunting karunungan at kaalaman ang nakukuha niya sa panonood ng award-winning program ni Brother Eli. Bagay na hindi niya ikinahihiyang sabihin kahit siya ay isang abogado. Marami ka namang matututunan from scientific to biblical, from human nature to biblical, from health reasons to biblical. Pati nga pagsisigarilyo nasa Biblia sa kanya. Pati everything na kapag talagang gusto mong sundin, a very regimented life ang gagawin mo dahil yun naman talaga ang hinihingi ng Diyos. Hindi rin lingid sa kaalaman ni General Obusan ang mga isyong ipinupukol sa pinaka-kontrobersyal na religious personality sa Pilipinas. Para sa kanya, hindi personal o ang pagkatao ni Brother Eli ang punto de vista ng kanyang pagsisiyasat sa pananampalataya. Ang matimbang anya ay ang mabubuting ginagawa ni Brother Eli at ng Members Church of God International o MCGI. Makikita mo rin sa lungat, pag makita mo ang UNTV, makikita mo yung public service part, which nakaka-appreciate talaga. Meron akong nakitang bus kayo na libreng sakay. May nakita akong charity works nyo. So, service to God, tapos service to humanity pa. Kaya seldom ka na kasing makakita ng ganun ka-frequent sa mga ibang congregations. Kaya the more na nalalapit yung pagtingin ko sa larangan na ginagawa ni Brother Eli na service to humanity and service to God. Mahigit 36 na taon nagserbisyo sa militar at pulisya si General Obusan bago siya nagretiro. Mas mahabang oras na raw ngayon ang kanyang ginugugol sa panonood ng makabuluhang programa ni Brother Eli. Brother Eli, sana tumagal pa ang serbisyo mo sa humanity at sa country natin. Kasi although alam kong 72 years old ka na, you should have more long years to serve. Kailangan ka pa namin. Kaya Brother Eli, happy 72nd birthday and happy 55th anniversary in serving God and humanity. Mabuhay ka. Jun Suriao, UNTV, News and Rescue. Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sugatnaan si Sangguniang Bayan member Franklin Mandumutan ng San Luis Agusan del Sur habang nasawi naman ang asawa at kaibigan nito matapos pagbabarili nitong Sabado. Tangkang pagpatay sa konsehal, wala umanong kinalaman sa eleksyon ayon sa PNP. Mula sa Butuan City, may live report si Raymond Octubre. Maayong udto, Raymond.
Yes, Janice, maayong udto, luwas na sa pinusilan sa Bukton. Si Sangguniang Bayan member Franklin Mandumutan sa San Luis, Agusan del Sur o buha pang kauban ni ini nakipangiyang minor de edad nga anak. Kiniskirihuman nagibanhigan sa mga armadong lalaki yadtong Sabado sa buntag sa Barangay San Pedro sa Naasoy nga lungsod ang ilang gisakyang SUV sa kayang iyang asawa o anak o buha pang higala ni ini. Sumala sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang asawa ni SB member Mandumutan nga si Susan samtang dead on the spot usab ang higala ni ini nga giilang si Maricel Quizon human nga makayagop o pinusilan sa nagadaiyang parte sa lawas. Atot pa sa hepe sa San Luis PNP nga si Police Captain Emerson Bahaw padulong kana sa usa ka municipal activity sila Mandumutan gikan sa ilang balay dihang gipamusil sila sa mga armadong grupo. From the killing zone, yung tawag natin na doon galing yung putok. So nagawa pa niya mga around 150 meters. Takbo para maiwas niya yung nasa loob. Mga around more or less 36 na basiyo ng bala ng M16. Ang nakuha sa area. At mayroong pang bala ng mga carbine na naiwan din sa area. Janice, gikumpirma ni Captain Bahaw nga adunay giimbestigahan na silang upat sa persons of interest sa pagpamusil kang SB member Mandumutan. Sa karon katingalahan pa sa pulisya ang planong pagpatay sa konsehal. Kumikan wala kuno kini sa record nga nalambigit sa unsa mang transaksyon sa ginidili nga drogas. Gitupansap sa hepe sa San Luis PNP nga wala sab kuno'y kalambigitan sa eleksyon na ang panghitabo. Kani sabtang nagpahatag na og timeline usa ka semana nga timeline si Police Regional Officer Team Director Brigadier General Gilberto D.C. Cruz sa iyang mga sakop aron takpon ang mga responsable sa maong pag-ambush. Balik sa imo, Janice. Maraming salamat, Raymond Octubre, live mula sa Butuan City. Sa iba pang balita, pansamantala munang inihinto ang pagdalaw sa kulungan ng mga babae sa Benyan City Jail sa Laguna matapos pumanaw ang isang inmate na hinihinalang may meningococcemia. Narito ang ulat ni Sherwin Colobong. Sabado ng madaling araw nang isugod sa ospital ng Binyan sa Laguna ang isang inmate na babae matapos itong makaranas ng panginginig, mataas na lagnat, rashes at hirap sa paghinga. Kinilalang 23 anyos na bilanggo na si Georgina Atabug na nakulong dahil sa illegal gambling noong katapusan ng Marso. Bigla po siyang hinimatay sa sobra pong init, so pukit po talaga, tapos bigla po siyang humagok. Parang atake po sa puso. Sabado rin ang dalhin sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM si Atabug upang suriin matapos magkaroon ng sintomas ng meningococcemia subalit namatay din ang detainee. Nagkaroon po siya ng fever, nagkaroon po ng disorientasyon, naging iba po yung kanyang ulirat, saka nagkaroon daw po siya ng convulsion habang nandun daw po sa kulungan. Kaya po dinala po siya agad dito sa ospital. Namahagi na ng gamot sa mga pulis at sa mahigit 100 bilanggo na nakasalamuhan ng detainee ang ospital ng Binyan. Sa ngayon, pansamantala munang itinigil ang dalaw sa dorm ng mga inmate na babae sa City Jail habang wala pang resulta ng pagsusuri na tatagal ng 3 hanggang 4 na araw. Kagad-agad tumawag tayo sa head ng USBIN. Yung USBIN, si Dr. Alonte, ay nagbigay kagad ng 200 pesos ng mga tableta para i-take nila. And then, nagkaroon agad ng mass at wala nang bumisita na kanilang mga kamag-anak. So, bawal. Samantala, nanawagan naman ang ospital ng Binyan sa publiko na huwag munang mangamba at magpanik hanggat wala pa ang resulta ng RITM. Kung case ng pasyente natin yun, hindi naman po confirm. Problemado naman ang ibang mga inmates sa Binyan sa kanilang ibang pangangailangan tulad ng pagkain matapos ipatigil ang kanilang dalaw. Pero sabi niyo sakit na hindi po mangyayari yun. Malabo po mangyari. Kaya po nagulat na lang po kami kahapon nung in-interview kami. Sobra na po ikinalat yung balitang yun. Grabe na po, sobrang sakit po para sa amin. Sobra po sakit, gawa po ng pamilya namin. Tingnan nyo, wala po tuloy kami dalaw. Paano po yung pagkain namin sa araw-araw sa dalaw lang po kami nahingi ng ano. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Janice Hente, maayong udto. Sa pamamagitan ng isang programa para sa mga batang kompositor sa New York na kalikha ng kanilang sariling musika,
ang 11 taong gulang na estudyante. Ang mga bata mismo ang umiisip ng bawat notang tutugtugin ng bawat instrumento sa isang full orchestra. Narito ang report ni Ninia Armilio. Dito sa Very Young Composer Program ng New York Philharmonic, hinuhubog ang ilang kabataang lumikha ng kanilang sariling musical composition. Isa si Paloma Dinelli-Chesky sa mga 11-year-old composer na binigyan ng pagkakataong lumikha ng musika at i-perform ito sa pamamagitan at kasama ng New York Philharmonic Orchestra. At sa araw ng kanyang pagtuntong sa entablado kasama ng orkestra na may 106 na miyembro, kanyang inawit ang sarili niyang obra maestrang pinamagatang Rising. Someone goes up to you and just like says, "Oh, do you want to have this for full orchestra? You're gonna have a month to do it." And you're like mixed feelings in your head. Full orchestra, 1 month, first time ever. Never done this before, New York Philharmonic, playing my piece. You have so many different emotions in your head. Isa rin si Max Kokaho na isang 6th grader na tumutugtog ng piano at viola sa mga mapalad na estudyante ng Very Young Composer Program na nagbahagi ng kanyang komposisyong tinugtog din ng New York Philharmonic Orchestra. Kanya itong pinamagatang Ocean Trose. When I think of something, I can just write it down. I can write it down and so every once in a while, one of my ideas becomes something that I really like and I can build on it. I think what I like, in other words, what I like most about composing is composing. Ayon sa lead teaching artist na si Daniel Felsenfeld, bawat isang batang kabilang sa programang nagsimula noong 1995 ay may kani-kanyang talento at kakayahang lumikha ng musika. And again, it doesn't matter how musical they are. It doesn't matter how well they play an instrument. It doesn't matter how well they notate. You take each student as a separate project and you work the project, and that's all it is. Hindi lamang sa New York City mayroong Very Young Composer Program. Mayroon ding katulad na programa sa iba pang bahagi ng Estados Unidos, maging sa Europa, Asia at South America. Ninia Armilio, UNTV, News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.